Ito oh. Magdadala na ako ulit. Ito bago? Ito yung kapote ko. Magdadala ka na. Nakatornilyo na to? Umiikot to? Sabihin, meron na kayo doon. Hala. Ang dilim dun oh. Di bale, ready na ako dyan. Meron akong kapote. Oh, ang dilim nga. Naku po. Bili na ako ng merienda ko. Sarap. Kamote tsaka banana. Nasa mid ka te, nasa mid. Kamote, tubig muna. Ayaw ng kamote, nating lalamunan ko. Tira kasi isang piraso. Natanggal ang stick. Hila. Tagulan na, baha na naman. Sa amin baha, sa inyo hindi. Diyan sa dulo. Oo, baha. Sarap. Libre. Libre swimming. Ay, ito mga bossing, si Manang, ang aking ate. Chicken curry te. Opo, with sili. Siling green. Sarap. Okay na? Okay na ako. Thank you. Dumi ng motor ko, hindi na ako nakakapaglinis. Buong summer ho mga bossing, hindi ako naglinis ng motor. Oho, de biro lang. Nilinis ako pero ito, hindi araw-araw, hindi palagi. Kaya yan, ang alikabok ho mga sir. Pero mga sir, sa 5 taon na ginagamit ko to, wala na ho sa akin yan. Dumadaan-daan na lang ho sa akin na parang hangin yung rainy season mga sir. Sa amin dalawa nitong sniper na to, bali wala yan. Dinadaan-daanan ko na lang yung season ng tag-ulan, yung season ng tagbaha. Oho, yung kalahati ng gulong isusugod mo, o kaya yung halos buong gulong ng motor. Ewan ko nalusong ko na to ng buong gulong ng motor, pero malalim. Opo mga bossing, subukan ko na talaga to. 5 taon, hindi ho yun joke. Oho mga sir, talagang masasabi ko pong paano ba to? Matindi na ba? Oo, meron ho. Meron ng ganun katinding pinagdaanan kami nitong sniper ko mga bossing. Malamang to. Ibig sabihin ho, naulan sa parting Muntinlupa. Sana wag naman sir. Oo, wag muna. Tsaka wala pala akong dalang cover ng sapatos sir. Lang dala ko, kapote lang. Okay lang yan. Monday pa naman ngayon. Monday nga pala. Sana hindi rin ako ma-traffic. Isa pa naman yung traffic sa masalimuot kapag naulan, nakababad ka sa ulan. Ano pa, ayos, ang ganda ng panahon nagagandahan ho ako sa ganyan ayan makulimlim, wala yung wala yung sky blue na sobrang, dito meron na yan sky blue mga sir. Ayun sobrang dilim mga sir. Na-miss ko lang, basa nga dito, umulan nga po mga sir. Kanina madaling araw, umulan din sa amin, nagising ako kala ko baba. Hala, ayun mga nakakapote sila. May mangilan-ngilan po na nakakapote. Kaya nagdala na rin ako ng kapote ngayon mga sir. After 3 months 3 months ako walang kapote sa box. February may ulan pa nagamit ko pa yung kapote ko noong February 3 months lang talaga yung summer sa Pilipinas March, April, tsaka May walang ulan. Ito si Idol Idol, nakakapote siya. Masyado yatang matagal na sila nakahinto. Ang dami na nila mga sir. Dito kaya ako magpagawa mga sir. Ayan sa 01, ikaw ang number 1. Pero hindi na. Kaya ko naman i-maintain itong motor na to 5 taon ko na siyang mini-maintain. Akalain ko ba yun?
na itong motor ho na to na 5 taon ko nang ginagamit mga bossing is ano eh, sulit. Nandun na po ako sa point, abango. Pag tag-ulan mas nangangamoy ito eh, yung ano, sigarilyo dito. Pero hindi po ako nag-i-smoke mga sir, hindi po ako nagsisigarilyo. Bango lang eh oh. Diba? Ganun suminghot na ano, mabango. Diba mga bossing? Bango kaya? Ayan, eto. Hintuan na naman kami dito sa cul-de-sac. Cul-de-sac yan, o diba sir? Sa mga taga rito ho, mga bossing ha, alam na alam natin to. Kung paano tayo binibigyan ng thrill ng traffic ho dito sa parting to ng West Service Road. Pero kaya ko to. Oh, woy, 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 woy. O diba? Dati ho ako nakatira dito mga bossing. Tumira ho ako dito ng mga ilang panahon dito sa cul-de-sac. Sa 5 taon ho nitong Sniper 155 na-reach ko na yung Tagatog. Naabot ko na po mga bossing yung tuktok ng satisfaction sa paggamit ko. 5 taon ba naman eh? Oo, 5 taon. Satisfied, kontento ho ako mga bossing. 5 taon ho yan. Tapos ano siya, hindi niya ako binigyan mga bossing ng problema. Teka lang ako muna. At ano, pwede ko nang sabihin na siguro pwede na akong bumili ng ibang motor naman. At ito na-i-service na. Na-servisyohan niya na ho ng 5 taon mga bossing. Nang walang iyakan. Wala akong iyakan mga sir ha, na ano, na napag-uusapan. Naging matinding issue nung unang-unang labas itong Sniper mga bossing, na iyak ka dahil papalit ka ng radiator o kung ano-ano pa po mga bossing na papalitan. Hindi ko naman ginawa. Meron akong ginawa na naging option ko lang din gawin, na sige gagawin ko, pero pwede sigurong kahit hindi ko siya ginawa, baka buhay pa siya ngayon. Yung throttle cable ho yun mga bossing. Ayun na nga po mga sir. Ngayon naman babanggitin ko lang po kung ano yung mga bagay na sa akin ha, nagawa ko eh. Ano ako eh, fulfilled ako, successful ho yung feeling ko sa 5 taon mga bossing. Kung ano yung mga nagawa kong pag-iingat, kaya siya umabot ng 5 taon na smooth. Ako po mga sir. Ilang beses na rin namang na-upload ko sa mga video ko dito po sa channel kung ano-ano yung mga pwede ninyong gawin para maingatan ho yung motor ninyo. Teka lang. Teka lang. Kaya. Ayo ah. Oo. Kaya. Minsan ano ako eh, pag nagmamotor, kaya. Ang sinasabihan ko yung mga nasa harapan ko eh. Oh, kaya. Di ba minsan ganun ako eh. Ayan mga sir. Ano nga ba? Ano nga ho ba mga bossing yung ginawa ko sa loob ng 5 taon para mapanatili ko ho yung yung kondisyon ng motor ko, ng Sniper 155 ko mga sir, na nang wala akong binigay sa akin na major problem. Wala ho mga bossing, napaka smooth, napaka peaceful ng aking pag-iisip na ito yung motor ko. Pumasok, umuwi, araw-araw sa loob po ng 5 taon na yan. Baka lang ha, nabanggit ko na rin nung nakaraan naman to. Ikaw sir, baka hindi mo pa ako kilala at hindi ka pa nakakapanood ng mga maintenance tip ko dito sa motor na to. Ito lang naman yun. Ito, baka gusto mo lang makinig sir. Syempre naman mga boss, simulan ko to simula nung pagkabili ko. Opo sir. Nung binili ko to, kinuha ko. Yan, number 1, una. Ito talaga pinakauna eh. Parang ito yung magiging ugat eh, kung paano mag-i-stay na na maganda yung motor mo eh, kung paano magiging maganda yung motor mo hanggang sa habang buhay niya mga bossing. Yung break-in, sa break-in susundin mo lang. Sinunod ko lang sir eh. Basahin mo yung manual mo sir pagbili mo na ito. Sundin mo siya. 5,000, sasabihin ko sa 5,000 km, 5,000 RPM. Ito ho, yung number 5 ho na yan. Diyan lang ho yung RPM ninyo sir. 4.55 yan. Ganyan ka lang. Kaya naman yan eh. Huwag ka lang atat sir. So ayun sir, yun yung una.
below 5,000 RPM sa loob ng 1,000 1,000 kilometer na takbo. So wag ka lalampas doon, sundin mo yun mga bossing, wala kang ibang gagawin. May nag-comment nga sa akin dati, eto latest comment pala, nilaspag ko raw sa engine brake. Oo, ng brake in pa lang. Hindi ho yun totoo mga bossing. Opo, wala po akong engine brake o kung anumang naging habit na pagpapatakbo na patungkol dun sa engine brake sa loob ng 1,000. After ng 1,000 dun ho ako na engine brake, dahil para sa video na to mga bossing, dahil sa mga previous na video na tinuturo ko tapos pinapakita ko kung anong epekto ng engine brake. Tapos na yun, tapos na yung brake in. Alam ko namang alam nyo na yun, inuulit ko lang, di ba sir? Pangalawa, pwede ko sabihin pangalawa to throttle cable. Opo, natakot ako noon, o kaya chinek ko na siya after, hindi ko na matandaan, 6,000 ba ako nag-check ng throttle cable. Basta mga ganyan, around lampas ng 5,000 RPM, ay 5,000 odo, nag-check ako ng throttle cable. At ayun na nga, nakita ko na yung isang hibla, medyo parang may lamat, pero hindi siya putol di ko alam putol na basta nagpalit ako. Pero dun po sa ganong klaseng odo, 5,000, aabutin ho ng 20 yun baka hanggang ngayon hindi pa ako putol sa style ng pagpapatakbo ko. Kasi nakikita ko rin naman sa iba, yung iba nga nasa 30 na, hindi pa naman napuputulan. Pero may lamat na yun, kailangan mo na magpalit nun sir. Ayan, nagpalit nga po ako ng throttle cable ng pang 150. Tapos yun na, okay na siya hanggang ngayon. Pero sinilip ko na mga bossing yung throttle cable ko ho. Parang ewan ko di ba 150 yun. Mapuputol din po yung throttle cable ng 150 kasi yung kasamahan ko naputulan na siya ng throttle cable ng stock niya na 150. Pero around 60,000 na yata yung odo bago siya naputol. Naputulan ho siya sa daan, yun ang ayokong mangyayari. Yung mapa-flat hindi mo maiwasan siguro. Pero dito sa motor, yun, walang flat to. Paano tubeless to mga bossing, di ba? Walang flat na nangyari sa motor sa loob ng 5 taon. Yun na nga, throttle cable, nagpalit ako ng 150. Pangalawa pa lang ba yun? Pangalawa pa lang yung nakakukwento ko. Tapos, yung pangatlo, last na siguro to, sir, radiator. Opo, sa radiator, naisahan ako naisahan ako ng overheat dahil sa kapabayaan ko yun, mga bossing, di ba? Hindi ko nga sinisilip. Ganito na lang, pagbili nyo ng motor nyo, silipin nyo kaagad after 1 month. Opo, silipin nyo after 1 month, after 2 months. Kung gusto ninyo kung hindi naman kayo nabigyan ng problema sa isang buwan, mga 3 months, silipin ho ninyo. Baka kasi kumukonti kaya nag-overheat yun sa akin kumonti na yung laman sa loob. Nag-evaporate ho yan mga bossing. Yung coolant natin, nag-evaporate yan. So lagay-lagay tayo. Ako naman, updated pa ako, February sinilip ko to at punong-puno pa naman. Parang gusto ko siyang silipin lang ulit ngayon. Ayan, ang mga bagay-bagay ho na nagawa ko. 3 bagay lang ho yan para madaling ho tandaan mga bossing kung paano niyo ma-maintain. 3 nga ba? Hindi, dagdagan ko. Syempre yung change oil, 4 ho. Pang-4 ang change oil, palitan ninyo yung change oil ninyo. Kung kaya ninyo ng isabay yung fuel, oil filter mga bossing, gawin nyo tuwing palit. Pero ako kasi hindi every other change oil ang palit ko ng oil filter mga sir. Ayan, yan yung mga kailangan ninyong agapan mga bossing sa motor ninyo para tumagal ho. Kahit anong motor pa siguro, hindi lang to Sniper 155. Brake in 5,000 RPM, sundin natin hanggang sa baka 1,000 odo. Tapos throttle cable, palitan mo na kung gusto mo, okay lang din. Tapos pangatlo, radiator, check mo yung radiator mo sir. Mag-aral ka kung paano mag DIY or dalhin mo doon sa iyong trusted mechanic. At pang-4 ho, ang change oil natin every 1,000 kilometer or every 1,500. Ilan na ba ako? Nagtitipid ho ako ngayon sir masyado kasing mahal. Ano pa ba? Teka, eto maidagdag ko rin pala mga sir. After ho ng break-in ninyo mga bossing, pagbili nyo ng motor nyo na Sniper or kahit ituloy ninyo yung break-in habit na pagpapa-under ng motor. Kung hindi naman kailangan bumirit ng bumirit, ganun ho, maganda ho para maalagaan yung mga makina ng motor ninyo mga sir. Bukod sa hindi ka naman talaga makakabirit kung katulad kita na madalang rumide at puro ganito ang biyahe sa araw-araw. Hindi ka talaga lalampas ng 5,000 RPM dito mga bossing. Lalampas ka lang talaga kung barubal ka, marat-rat ka magpatakbo. Pero hindi ho,
Kaya ayan, subukan ninyong panatilihin mga sir yung break-in habit na paggamit ng motor. Eto, nandito na naman ako sa Alabang. Kaya okay na yun. Upload na lang ulit ako sa susunod. O paano, hanggang dito na lang muna. Salamat!